Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung katsismasang Kimpang, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman po mga kakimpaw dito sa regalo ni Paula Avellino nung birthday di umano ni Chinita Princess mga kakimpaw na grabe, milyones. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na nga po natin yan. And next din po pala natin magpasalamat sa ating pong mga subscribers na nakatutok araw-araw sa ating pong daily updates. And bilang pasasalamat, may ilan tayong comment na napiling basahin tonight. So ang first commenter nga natin ngayon gabi ay si Ma'am Rose Marichano. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagkokomento. Sabi niya, Miss Gandara, na-miss ko yung comment niyo to be honest. Ma'am Rose Marichano, si Ma'am Merlita Aurea Rodriguez, parang hindi ko na nga naririnig ngayon eh. Parang tahimik po siya. Maybe kasi wala na, tapos na eh. Yung pinaka-iniintay nating lahat ang pag-amin ng Kimpaw. Maybe super panatag na lamang po siya ngayon na nakikinig na lang sa bawat update kina Kim and Paolo. Naniniwala ako na active pa rin po siya na nakikinig sa atin. Anyway, ayan, wala naman kasi ako nakikitang rason para umalis siya sa Kimpaw. Di ba, kundi ang super panatag na lang siya ngayon. So anyway, ayun na nga. Dabako tayo sa comment ni Ma'am Rosemary China. Sabi niya rito, daming makakimpaw pero ayaw kay Paulo. Hindi nila alam, sinasaktan nila si Kim. Kasi mahal ni Kim si Pao at alam niya na mahal siya ni Paulo. Pero yung iba, tinatawag pa rin nila na babaero si Paulo. Kung sinundan nyo si Kim, dapat alam niya sitwasyon ng dalawa kung gaano kamahal ni Pao si Kim. Kaya nga mga kakipi, masasaktan po talaga si Kim Chiu kapag kaganon, 'di ba? Kasi syempre, mahal niya din ang kanyang mga fans, tapos malalaman niya na hindi pala boto kay Paula Avellino. So magkakaroon ng conflict mga kakimpaw. And syempre, mas pipiliin naman ni Kim si Pao kasi ito naman yung makakasama niya habang buhay. Huy, parang sure na sure. Pero ayun nga mga kakipi, 'di ba? Masakit po 'yan sa part masakit po yan, yung ganyan pong na hindi po tanggap nila si Paula Avellino. So masasaktan po talaga si Kim Chiu dyan. At maski naman kayo, di ba, kapag kayong mahal nyo, hindi tanggap ng side mo, ng halimbawa fans or family mo, talagang pag may ayaw sa partner mo, masasaktan ka din talaga mga kakimpaw. Lalo pat gagaling pa sa mga taong hindi naman siya masyadong kilala, di ba? Kaya dapat po talaga, wag po muna tayo manghusgat. Kung talagang mahal niyo si Kim, dapat suportahan po niyo po siya sa, at tanggapin kung sino po ang importante at mahalaga sa buhay niya. Anyway, narito naman po ang comment ni Ma'am Maria Vinua hinggil po sa issue na yan or topic na yan mga kakimpaw. Sabi niya rito, babaero si Pao? Ilan lang ang naging GF niyan, 'di ba? Hindi naman lahat ng nalink sa kanya naging GF niya. Ayan, sabi nga ni Ma'am Rosemary Jana, tama, kinikilatis kasi ni Pao yung babae bago niya niligawan. Ngayon, kung may napansin siya sa personality ng babae na para sa kanya, hindi sila compatible, mag-stop na siya. He said na he likes starting out as friends. Kung okay sila, then they can take it to the next level. As friends kasi lalabas ang tunay na ugali. Ligawan pwede pangpakitang gilas, so may point siya. He has a point. The best relationships nga nag-start from being friends. Nako, sa true kayo dyan mga kakimpaw. And
Ang kulit lang ng mga nagsasabing babaero si Pao. Kasi nga, binibilang din nila ultimo yung mga nalilink sa kanya. Siyempre, malilink at malilink si Pao kasi artista siya. 'Di ba? Ah, lalo pat may kagwapuhan, may itsura talaga si Paolo Avellino. So, malilink at malilink siya. Kay Ivana nga, nalilink si Pao eh, di ba? Yung tipong kahit sino na lang makita nila, ay bagay sila. O ililink na. Yung ganon. Pero hindi naman ibig sabihin, pinormahan na ni Paolo Avellino. So, hindi po ganon si Pao. And napakatahimik ni Paolo sa buhay niya. Paano nila nasabing babaero, 'di ba? Napaka-private ni Paula Avellino. So, nakapagtataka din na para bang meron silang ibang impormasyong nakukuha, mga kakimpaw. Anyway, ayan na nga. Lilinawin lang po natin na baka nga makakimpaw yung mga nalilink or nililink nila kay Paula Avellino once lang nila nakita nagkasama lang sa isang event, 'di ba? According kay Paula Avellino, kinikilala niya talaga yung personality. Makikilala ba niya ang personality ng isang tao na once niya lang nakita, isang once niya lang na-meet, makakimpaw, 'di ba? Hindi naman. Si Kim nga na matagal na niyang crush ni hindi nga po siya umaksyon agad-agad. 'Di ba? Tapos sasabihin nilang babaero si Pao. Kung babaero si Pao, uunahin na niya yung talagang napupusuan niya. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Elma Joy Bonifacio, hoy, original ang Kimi namin. Wala kaming pake kung anong sabihin nyo about kay Kimi. Lalo kaming napamahal kay Kim. Kaya go lang ng go. Pintasan ninyo ng todo. Hindi na kami matitinag about that usapin. Yes, true. Wala na pong matitinag sa pamilyang ito. Wala na po silang mabibiktima sa pamilyang ito. Hashtag Team Panatag, lalo na nung magsimula po ang world tour nila Kim and Paolo. Doon pa lang po sa Redwood City, mga kakimpaw. Talagang pag-launch na ng relasyon nila, agad ang napansin ng mga fans, lalo na sa last part or sa last leg nila sa Toronto. Talagang inamin na ni Chinita Princess ang kanilang relasyon. Kaya talagang wala na po kayong sasabihin na makaka-apekto pa sa amin. Anyway, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ng mga nasagap nating balita ngayong araw na to. Unahin na nating pag-usapan ng tungkol po dito sa dress ni Chinita Princess kahapon, mga kakimpaw, sa Showtime. So, may napapansin po ba kayo? Ayan, sigurado napansin nyo rin po ang dress ni Kimi na dragon po, mga kakimpaw. Ang design, ang style, mga kakimpaw, di ba? Ayan, it reminds us of Paolo Avellino. Kasi nga, Year of the Dragon si Pao. And napapadalas ata kasi natatandaan ko, minsan rin pong nagsuot si Kim ng dragon dress, mga kakipi. And eto siyang muli and super bagay kay Kim Chu, mga kakimpaw. Binibigyan lang po talaga tayo ng kapanatagan ni Kimi. Ika naman ni Kim, alam kong namimiss niyo na. Kaming dalawa ni Pao together. Huy, nakakamiss nga, no? After kasi ng world tour nilang dalawa, ayan, wala na ulit silang paramdam na magkasama sila, mga ka-KP. Napaka-private ng kanila pong vacation sa New York City, mga kakimpaw, and hope magkasama po ulit sila sa endorsement or shoot event, mga kakimpaw, para maging happy na ulit ang Kimpaw Lancia. Hoy, okay lang din naman kasi ang daming ayuda ng world tour, diba? Anyway, dumako naman po tayo dito sa pagtawag ng starlet kay Kim. Grabe yun. Sabi dito, Kim Chu is right, ha? What are these DDS even popping up about when she's one of the top celebrity taxpayers in the country? She has even more right than us to speak up. Grabe, isang netizen, casual netizen lang po ito, nagsalita para kay Kim Chu. Hindi po siya fan, kundi casual netizen lang talaga na tama naman nga kasi mas may karapatan siya kaysa po sa atin na magsalita. Anyway, sabi naman dito ng basher, where exactly is Kim Chu's right?
Kim Chu is really wrong. Ay, parang sigurado siyang malit. Sigurado siya kung alam kung ano ang tama. She's meddling when she doesn't know anything. All hot air that Kim, a starlet like her. Why is it only Kim Chu who's the top celebrity taxpayer? There are others before her who are bigger taxpayers. But what Kim is saying, she has no brain. Grabe kayo kay Kim. Ginawa niyo ng bungog si Kim. Ginawa niyo pang starlet. Ngayon, para pang sinasabi niyo pa na walang karapatan si Kim na magsalita. Ang harsh ng mga bashers na to, mga kakimpaw. As in, tinatarget talaga nila si Kim Chu. Naman, walang alam si Kim. Parang anong dami po nilang alam. And kung makapagsalita, parang mas pa siya, mas bigger taxpayer pa siya kay Kim. Maintindihan ko pa kung mas bigger siya kay Kim na taxpayer. Baka nga po, ultimo 1/4 lang ng tax ni Kimi, hindi niya ma-afford, mga kakimpaw. Ha? And really? Talaga? Starlet si Kim? Kakaloka ka, te? Si Kim pa talaga ang sinabihan ng starlet. May starlet bang nakapagpa-sold out ng world tour? Mga kakimpaw, grabe, di ba? Kapag wala pong alam sa kasikatan ni Kim, shut up na lang, di ba? Anyway, sabi dito, grabe naman pagkasabi mo na starlet si Kim Chu. Hindi ka ba marunong mag-research? Kasi alam mo, mapapahiya ka sa pinagsasabi mo, haha. Uso ang mag-research kasi never naging starlet yan. Kahit paglabas ng PBB yan. Patawa ka, te. Oo nga, never naging starlet si Kim. Paglabas pa lamang po niya ng PBB, she's a superstar na. Ayan, at never siyang nalaos, never naging starlet. Tuloy-tuloy lang kasikatan ni Kim sa loob ng 20 years. Grabe kung makabobo kay Kim at makawalang alam kay Kim. Isa rin naman siya tong walang alam. Ultimo, kasikatan ni Kim hindi niya alam. Yun nga kasikatan ni Kim hindi niya alam. What more pa sa politics, di ba? Malaking usapin yon. Paano siya nagkaroon ng kaalaman hinggil doon? Grabe, ayan. Ay, naku, nakakaloka talaga, mga kakimpawa. Saan daw ang itinama ni Kim Chu doon? Ang sakit sa brain. At nakakapanggigal, ang sarap kurote ng ng mga bashers ni Chinita Princess na maipilit lang talaga nila ang pangbabatikos kay Kim. 'Di ba? Masyado silang halatado na push sa pangbabatikos kay Kim. Grabe naman pagkapanatiko ninyo sa mga politiko, ha? Anyway, dumako naman po tayo dito sa relo nga ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Nasuot niya sa kanya pong comeback sa Showtime, mga kakimpaw. Napansin nga po kasi yan ng mga fans kung saan grabe ang mahal daw ng relo na to. Milyon ang halaga. O, diba? Relo pa lang, milyon na ang halaga. Nakakaloka. Baka hindi nila afford yan, yung mga basher, kung manliit kay Kim. Anyway, ayan nga po. Ang daming nakapansin nito, mga kakimpaw. And maraming nagsasabi na marahil at malamang at sa malamang, regalo to ni Paolo Avellino kay Kim Chu nung birthday niya. Malamang in-spoil daw ni Paolo si Kim sa abroad habang sila nga po'y nasa abroad. Maybe sa New York, maybe sa California, maybe sa Canada. Basta during their vacation and world tour, mga kakimpaw. Since doon nga po talaga nag-celebrate si Kim na kanyang real birthday, April 29. Baka yan po ang gift ni Pao di umano kay Kim. Kasi hindi rin naman daw po nakapagtataka kung magbigay ng regalong ganito kamamahalin si Paolo Avellino. Bukod sa afford ni Pao, hindi na ito yung first time na niregaluhan niya ng mahal si Kim. Remember the bike, mga kakimpaw? Nalala niyo yun? Buong akala natin kasama lang ni Pao si Kim bumili. Pero
Yun pala, galing mismo kay Kim Chiu ha, bigay daw sa kanya yon ni Paolo. Grabe, ang mahal nun, milyon din po yung bike na yon, ang halaga. Kaya naman din ako pagtataka kung ganito ang regalo ni Pao kay Chinita Princess sa kanyang mahal. Este sa kanya pong asawa, este sa kanyang kamahalan. Hindi, ano ba, sa kanyang partner. Uy, grabe, hindi lang ako, walang preno. Nadudulas mga kimpaw, pasensya na. Charot. Anyway, ayun nga, hindi malabong mangyari. Nabigay po ito ni Pao sa kanya. Pero, ayun naman, syempre, hati ang reaksyon ng mga fans kung saan pwede rin na naman na regalo to ni Kim sa kanyang sarili. Reward ni Kim sa kanyang sarili dahil deserve niya mga kimpaw yung ganyang mga bagay kasi napakasipag ni Kim, pagtatrabaho. Grabe yung kasipagan ni Kim. Dito pa nga lang po, 'di ba, sa kanyang event sa sa Pure Gold, mga Kimpaw. Lang po niya sa showtime, salang agad sa makeup, pagme-makeup, punta agad sa event. Grabe ang isang Kim Chiu, overloaded. Hindi na ubusan ng energy, mga kakipim. And saka, afford naman talaga ni Kim Chiu. Then, yung kanyang bagay, hindi kinakailangan niya ng lalaki para magbigay sa kanya ng ganyang mamahaling bagay kasi kaya niya, afford niya, mga kakimpaw, bilhan ang sarili niya. So, maaaring regalo to ni Kim sa sarili niya, reward niya sa sarili niya, sa kanyang hirap, and investment na rin nga ito, mga kakimpaw, 'di ba? Knowing Kim, business-minded, ganyan ang mga Chinese, mga kakimpaw. Kaya, ano man, mga kakimpaw, kanino man ang galing, or reward niya sa sarili niya, ang alam ko lamang ay deserve po ni Kim, mga kakimchu, ng ganyan po kamamahalin na relo. At may karapatan si Kim na i-flex yan, mga kakimpaw, dahil nga sa kita naman ng lahat kung gaano siya kasipag. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po pala.